Mayong gabi sa inyong tanan. Okay lang ba kayo? So, hindi naman po kami magtatagal. So, konting pasensya lang po sa mga sasabihin namin. Ako po ay isang dating Romano Katoliko na nag-Muslim. Siguro mga second year high school, nag-Muslim ako. Siguro sa pagiging Muslim ko, almost 26 years yung pagiging Muslim ko. Ngayon, ang part ko po is, kasi marami po kaming magsasalita dito, nakapagsalita na sila. Yung last po, yung pinaka aming guest speaker, si Sheikh Muhammad Amin Rodriguez, galing pa po siya ng Saudi Arabia. Ako din po, galing po ako sa Saudi Arabia. Matagal-tagal na panahon din po, nag-final exit na nga lang. So, ang gusto ko pong ipaliwanag sa inyo ay simple lang. Hindi kami pumunta dito para tuligsahin po yung inyong pananampalataya. Hindi kami pumunta dito para turuan kayo, no, na maging isang Muslim na parang pipilitin kayo. Wala po yun sa aming pananampalataya. Sapagkat ang aming pananampalataya, kung meron mang sabi natin, pinaka-misunderstood na relihiyon sa buong mundo ngayon, ito po yung Islam. At ang gusto namin ay mas maliwanagan po kayo, mas maunawaan nyo po yung tunay na katuruan ng Islam. Na hindi po ninyo binabase sa kung saan doon sa mga source na hindi naman po kami ang pinanggalingan. Di ba? So, minsan kasi nakakaramdam kami bilang mga Muslim, dati kaming Kristiyano, nakakaramdam kami na kapag nalalaman nilang Muslim, minsan, no? May mga sinasabi silang hindi magaganda, mga bias. Nang hindi pa nila tunay na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Islam. Hindi po ba? Kasi kami, kung titingnan natin yung pinagkaiba natin, ano bang pinagkaiba natin? Una-una, pareho naman po tayong mga Pilipino, hindi po ba? Yung kinakain ninyo, kinakain din namin, maliban na lamang sa mga ipinagbawal sa amin. Di ba? Ang nagiging problema lang sa atin, hindi tayo nagkakausap ng maayos, hindi tayo nagkakapalitan ng magagandang impormasyon, kaya tuloy minsan akala ninyo yung mga Muslim parang mahirap i-approach, mahirap kausapin, mahirap silang intindihin. Hindi po. Di ba? Kasi kumbaga taga Eastern Visayas din kami. Taga dito po kami sa Region 8. Hindi po kami taga Mindanao. Madali po tayong magkakaunawaan. Ang problema lang sa atin, hindi tayo nag-uusap ng maayos. So nandito kami para mag-usap po tayo ng maayos, iparating po namin sa inyo yung maaaring mga katuruan sa Islam na hindi nyo po naririnig dahil walang nagsasabi sa inyong mga Muslim. Dito po sa inyong lugar, baka may mga Muslim dito pero hindi sila nagsasagawa ng ganitong klase ng pangangaral. Kasi ganito po, no? Lahat po tayo, alam naman natin dito sa mundo, may hangganan tayo. Tama po, hindi. Mamamatay ba tayo lahat? Meron ba sa inyo ditong ilang taon nang nabubuhay? 100 years na? Nandito pa rin? Wala, di ba? Mamamatay naman tayo lahat, hindi po ba? Kasi yun po ang realidad ng buhay. Ang problema lang natin bilang mga tao, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng dalawang katangian na yung katangian na ito, hindi niya ibinigay sa ibang mga nilikha. Ano itong dalawang katangian na ito? Na mayroon tayong mga tao. Una ay yung tinatawag na knowledge, yung kaalaman. Na kung saan yung kaalaman na ito yung nagdi-distinguish sa atin, nagdi-differentiate sa atin sa pagitan nating mga tao at sa pagitan ng mga hayop. Hindi po ba? Sabi nga sa science, man is the highest form of animal. Ang tawag din sa atin, mga animal eh. Pero mas mataas tayo ng antas kasi binigyan tayo ng intellect ng Diyos. Na ang intellect na ito
ay merong kaakibat na pananagutan sa kabilang buhay. Ibig sabihin, kung pasalamat po tayo, hindi tayo ginawa ng Diyos na katulad ng hayop. Kaya ang Diyos po ba makapangyarihan? Yes. Kaya ba niya tayong gawing hayop? Imbis na gawin tayong tao, ginawa niya tayong halimbawa, kalabaw. Ginawa niya tayong aso. Ginawa niya tayong anumang klase ng hayop. Posible po ba yun? Posible, kasi ang Diyos makapangyarihan. Pero dahil ang Diyos pinili tayo, binigyan niya tayo ng pagkakataon, ginawa tayong tao, at hindi lang basta-bastang nilikhang tao, binigyan pa tayo ng intellect ng Diyos para magkaroon tayo ng pagkakaiba sa kanyang ibang mga nilikha. Pero take note, mayroon po itong kapalit, mga kababayan. Ang pananagutan na ito ay inyo pong sasagutin sa harap ng Diyos sa kabilang buhay. Bakit? Sasabihin ng Diyos sa kabilang buhay, o aking alipin, binigyan kita ng intellect, binigyan kita ng kaalaman, bakit hindi mo ginamit para tuklasin yung katotohanan? Hindi po ba? Hindi yung katulad lang tayo ng mga hayop kumakain, naghahanap ng kanilang pang-araw-araw na ikabubuhay, nagkakaroon ng asawa, nagkakaroon ng anak, di ba? Ganun lang ba ang purpose natin sa mundong ito? Of course, hindi. May mas mataas. Ikalawang katangian na meron tayo, bukod sa intellect at knowledge na ibinigay ng Diyos, meron po tayong tinatawag na kalayaan. Meaning, may kalayaan po tayong pumili kung ano yung gagawin natin dito sa mundo. Di ba? Kasi, alam natin, meron tayong intellect. Ang problema dito sa dalawang ito, may pananagutan po ito sa kabilang buhay. Kaya nga, naniniwala po ba kayo na kapag namatay tayo, naniniwala ba kayo sa paraiso? Yung paraiso? Pag namatay po ba ang isang tao ngayon, saan pupunta? Saan po niyo gusto? Sa paraiso, sa impyerno? Sure ba kayo? Baka hindi. Baka gusto natin ng paraiso, pero yung ginagawa natin, baka gawain ng tao sa impyerno. Yun ang problema. Hindi ba? Sige, sino ang gusto ng impyerno? Taas kamay, bigyan natin ng 500. Pero gusto niya ng impyerno. Gusto? Kanina nanalo kayo, tagwa 100. Ngayon 500. Basta gusto niya sa impyerno. Meron sa inyong nakapunta na sa impyerno at nakakita na sa impyerno? Wala pa. Pero tingnan niyo po yung knowledge na binigay sa atin ng Diyos. Bakit tayo naniniwala sa ikaibuturan ng ating mga puso na meron pong paraiso at merong impyerno? Hindi po ba? Kasi alam po ninyo, pag namatay tayo ngayon, dalawa lang po ang patutunguhan natin, mga kababayan. Kung ikaw po ay masunurin sa Diyos, sa tunay na Diyos, kayo po ay ginawa nyo ang lahat ng Kanyang ipinag-uutos, hindi kayo sumuway sa Kanya, ay mapupunta po kayo sa paraiso. At kapag kayo naman po ay lumabag sa Kanya, sa kautusan Niya, kasi ang Diyos po, mga kababayan, hindi nagkulang sa atin. Hindi niya kayo binigyan ng intellect at hindi niya tayo binigyan ng kalayaan para lang kung ano yung gusto natin gawin natin. Hindi. May kaakibat po yun na pananagutan sa kabilang buhay. Kaya, take note po sa aming mga Muslim. Naniniwala po kami na pagdating sa kabilang buhay, itong pananagutan na ito ang pinakamahalaga sa lahat na matugunan natin, na masagot natin, mga kababayan. Kaya kaming mga Muslim, naniniwala po kami sa kaligtasan. Naniniwala po ba kayo sa kaligtasan? O hindi kayo naniniwala? Kasi lahat ba tayo pag namatay, pare-pareho tayo ng kalalagyan, paraiso? Bakit pa ang Diyos naglikha ng paraiso at impyerno kung pare-pareho tayo lahat paraiso? May mapupunta sa impyerno at may mapupunta sa paraiso. Ngayon, anong basihan ng Diyos para mapunta ka sa paraiso? Ang basihan ng Diyos, kung ikaw ay sumunod, kumilala sa Kanya. At yun po yung ipapakilala ng susunod nating speaker. Kung papaano nyo po kikilalanin yung tunay na nag-iisang Diyos. Kung sino siya at ano yung mga batas niya na kinakailangan nating sundin. Kaming mga Muslim naniniwala po sa tinatawag na kaligtasan. Bagkos naniniwala kami na ang
may kanya-kanyang panahon. Kung kapanahunan ka ni Propeta Abraham na nabuhay, may kaligtasan sa kapanahunan nila. Kung nabuhay ka po sa panahon ni Propeta Noah, yung barko, meron pong kaligtasan. Kung nabuhay ka po sa kapanahunan ni Propeta Solomon, si Sulaiman, meron pong kaligtasan. Kasi ang lahat po ng mga propeta isinugo ng Diyos mula doon kay Noah, kay Abraham, kay Solomon, kay David, hanggang sa pinakahuling propetang si Propeta Muhammad, ang tinuturo po nila lahat ay kaligtasan ng tao. Hanggang sa aming paniniwala, kaya gusto naming i-share sa inyo yung kaligtasan. Kasi gusto namin sa inyo na kung kami man sa aming pananampalataya ay nakikita namin na kami ay papasok sa paraiso, gusto din po namin sa inyo, mga kababayan, na kami po ay samahan ninyo sa aming pagpasok sa paraiso. Gusto niyong pumasok sa paraiso? Gusto. Gusto namin pumasok sa paraiso? Gusto. Sama-sama po tayo sa paraiso. Sa pagpasok dito, sa pamamagitan ng pagkilala at pagtuklas natin at pagsunod natin sa tunay na kautusan ng Diyos. Kung baga sa barko, barko ng kaligtasan. Alam niyo yung barko? Hali po kayo, tinatawagan po namin kayo. Ano man po ang iyong denominasyon na relihiyon ngayon, tinatawag po namin kayo na kayo ay makiisa sa amin, sumapi sa amin, sa kaligtasan, sa barko ng kaligtasan na aming iniaalok sa inyo. Insyaallah po, hindi kayo magsisisi. At insyaallah po, itong pag-alok namin sa inyo, hari nawa ay maging rason namin sa kabilang buhay para hindi kami tanungin ng nag-iisang Diyos kung bakit namin kayo hindi inalok. Nasa sa inyo po ang kasagutan at mamaya po, mas mabibigyan pa po ng diin at pagpapaliwanag yung ibig ko pong sabihin ng kaligtasan. So maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Jazakallah khairan Sheikh Ismail Kacharo sa Tacloban. So ang global mensahe Ustad no, para sa among tulong diri ang kaluwasan. Yang kaluwasan ini di mana po diri kita maamatay na sa kalibutan na pero katong sunod mo ang pwede na buhay walay katapusan. So kung may impyerno ka, walay katapusan ng impyerno. Sa mga impyerno, di puro silot. Sa mga paraiso, puro reward sa mga maayong mga tao. So kami, kasabiyon, kami mga kakuman na kami, na ibaw pa naman po sa Islam, kapatay ani, kapatay anak, i-share mo, wala po sa mga kasal sa mga Muslim. So dapat ako siya i-share ito. Wala po sanay. Kung totoo mo ang pasalamat sa Ginoo, kung di mo ito at least nabuhat ka mo, so kung dimandi ang tarong-tundok sa propeta sa mga Ginoo ni Ustad, is isang yaw ang mensahe. Sama ni Jesus, convey, hindi pa abutin yung mensahe. Diba? Maustad sa amang reliyon. Kat ko sila talan amang sunang mga propeta o si Jesus. Kung Noah, Adam, Abraham, Ismael, sa aanlan ng mga musliman. So, di na nagtugadyon, sa karoon na alam mo natin sa mga speaker from Saudi Arabia, Sheikh Muhammad Amin, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin